Okay mga mamin sir, isang magandang araw at magandang gabi, magandang hapon sa inyo. So ito po, meron po tayong new arrival natin na sewing machine. Okay, ito po ay Juki brand with multiple embroidery at meron po siyang constant letter. Kung kayo po ay interesado, mag-message po kayo sa ating Facebook page, Samato Sewing Machine Vlog. So nandito po yung ating mga indicator. Yung price po niya nasa 6,500 for order COD. Pwede po dito sa Facebook page Mato Sewing Machine Vlog, through LBC, TikTok Shop Mato Sewing Machine. So ayan po siya mga ma'am and sir. So okay po mga ma'am and sir, panoorin niyo to hanggang dulo na matapos niyo po yung ating video sa ating unit. Napakaganda po yan mga ma'am and sir, at limited edition lang po ito at saka limited stock. Okay, sa every week po na dumarating sa amin na 10 pieces, so nag-isang unit lang po yung limited at nag-isang unit yung dumarating sa amin na may mga multiple design with embroidery. So kompleto po yan kompleto po siya ng accessories at pressure foot po mga ma'am and sir. Eto na po siya, at ulitin natin paano po tayo gumagawa ng mga ganitong design. Yan po ay ituturo namin sa inyo dito sa ating video tutorial. Okay, so sumunod po dito mga ma'am and sir, maglalagay po tayo ng sinulid sa itaas. Ayan, yan po yung unang-unang gagawin natin. So ito po yung sinulid natin at ilalagay po natin dito mga ma'am and sir, at hawakan po natin ng dalawang kamay yung ating sinulid, isasabit natin dito, at yung kaliwang kamay po ang aalalayan natin. Ayan, yan lang po yung gagalawin natin mga ma'am and sir. Importante yung pressure foot natin, nakataas po siya, igaganito natin yan, dire-diretso po dito mga ma'am and sir. Ayan, then ipapasok natin sa butas ng karayom. Ang procedure niya po is papunta po sa likod, galing sa harapan papunta po sa likod mga ma'am and sir. So ayan po siya mga ma'am and sir, ipinasok ko at kukunin ko po sa likod. Dito naman po sa ilalim, itataas lang natin yung pressure foot at i-open natin to, tanggalin natin ito. Ito naman po yung bobbing natin mga ma'am and sir. Tingnan nyo po siya kung gaano kaganda yung bobbing winder ng ating sewing machine, at kompleto po yan ng freebies. Ayan, so ilalagay ko lang po siya dyan. And personal, meron po tayong makikitang maliit na hiwa dito at maliit na biyak. Igaganito po natin yan. Okay, so wag po natin kakalimutan ikutin itong hand wheel para mailabas po sa pressure foot yung sinulid natin. So ganito lang po yung ikot po niya. So ayan po siya mga ma'am and sir, grabe ang solid. So ayan, tapos ilalagay po natin sa likod. Ayan, then ito po isasarado natin yan. Okay, so ayan po siya mga ma'am and sir. Okay, sa mga ordinaryong stitch natin mga ma'am and sir, dito po tayo pipili. Ayan, pag na-select po natin dyan, kung gusto po natin straight line, so ayan, nasa straight line, ito po yung selector. Ayan, so okay, so yun po yung lalabas na straight line natin. Ito po yung button start natin, tatandaan po natin yan, at button stop. Ito po yung reverse. Pag naka-press po siya, atras, din meron po siyang cutting sa meron po siyang cutting sa sinulid. Ito naman po yung needle position mga ma'am and sir, up and down, then speed control. Dito naman po yung distance, kung gusto po natin malalayo, yung agwat ng straight at saka zigzag. Dito naman po sa kaliwa, yung wide, yung hakbang o yung lapad ng zigzagger. Pag ito yung nakailaw, ayan, ilaw po siya at nandito sa bandang kanan, so automatic lalapad po yung agwat ng ating zigzag mga ma'am and sir. Okay, so ito po siya, ituloy natin yung ating straight line. Ayan po siya, din gagawin ko pong malalayo, papailawin ko po yan. Ayan, so isasagad natin siya, or medium lang po, may kita natin doon na nasa number 8 po yung ano niya. Okay, so ayan po siya. Then i-double check natin yan at ipapakita natin sa inyo yung ginawa po niyang straight line na may spacing at walang spacing. So ito po siya mga ma'am and sir, grabe ang solid at ang ganda. Okay, so napaka perfect na sewing machine po ito. Okay po mga ma'am and sir, then kukuha naman po tayo ng zigzagger natin dito. So ayan, so pipili po tayo kung ano pong gusto nating design dyan. Okay, so halimbawa ang gusto po nating crossroad na flowers, so napaka solid po yan at napakaganda. Ito po yung tatandaan natin para siya po ay lumipat sa ibang design. Ito naman po para makuha niya po yung design na gusto natin. Itong magkatabi ay kakailanganin niyo po, pipindutin po siya ma'am. Okay, so ayan, so yun po yung gagawin niyang design. So tingnan niyo po siya mga ma'am and sir, napaka solid po yan at napakaganda. Okay, so another design naman po ang gusto natin, i-stop natin siya.
pupunta ulit tayo dito, tapos titingnan natin kung ano po yung gusto nating design dyan. Ayan, so pipili po tayo dyan kung ano po yung gusto natin. Let's say gusto natin ito, so pipiliin po natin yan. Okay, so ayan, tingnan nyo po siya ulit, kasi kung minsan iba yung napipindot natin mga ma'am and sir. Ayan, so ayan po siya. Then pipili tayo ng ibang design natin. Punta tayo dun sa may flowers ha. Ayan. Okay, so ito po yung kukunin natin, ito po yung pipindutin natin. Okay, mali pa rin po mga ma'am and sir. So ayan, punta po tayo dyan ulit. So ayan po siya. Ayan, para makuha natin yung gusto nating design. So ayan po siya. So ito po siya. Ayan, tapos ito po siya. Ayan, okay, so naintindihan natin yun. So ayan po siya mga ma'am and sir, napakagandang design po yan. Once na yan po ay na-check out nyo at na-order nyo, pwede nyo po yan aralin yung mga button dito, at pwede nyo rin po siya i-scan through cellphone para malaman nyo po kung ano po mga ibig sabihin ng mga button dito. Okay, so dalawa po yung pwede natin pagpadalhan mga ma'am and sir. Pwede pong GNT, check out by TikTok, pwede po LBC, cash on pickup, at cash on delivery po mga ma'am and sir. Okay, so wag na wag niyo po kakalimutan mag-message, magbigay ng comment dito sa ating Juki na napakaganda, napaka-solid at napakasarap gamitin. Okay po mga ma'am and sir. So ito po mga ma'am and sir yung design na pinagawa natin sa kanya. Grabe, ang sarap tingnan at napaka-solid po siya. Okay, so another design naman po ang gusto natin. Pupunta po tayo sa mga pang piping. Ito po yung pipindutin natin. Pipili po tayo dyan kung ano po yung gusto natin dyan. Okay, so wala po akong nagustuhan dyan. Pupunta naman po ako sa another design. Ayan, so ito po yung kukunin natin, itong dalawa. Titingnan natin kung ano po yung anong design po ang magagawa niya dito. Okay, so ayan, isa, dalawa. So ayan, dito po tayo pipindot pag ito'y kukunin natin pag nagkaroon po ng selector. Okay, so ayan po siya mga ma'am and sir, at ite-testing natin yan para makita natin kung anong klaseng design yan gagawin ng ating unit. Ayan, siguro yan po yung panghiming or pang piping. Okay, so napaka-solid po yan. Anyway, mabanggit ko po dito sa ating live, kung kayo po ay may mga sewing machine na may problema, wag po kayo mahihiya mag-message sa atin. Okay, i-comment nyo po at i-PM nyo po sa amin kung ano po yung may tutulong namin sa inyo kung kayo po ay may mga sewing machine na may sira or may problema, para maturuan namin kayo at mai-guide namin kayo kung paano nyo po ayusin yung sewing machine na mayroon po kayo na hindi po gumagana. Okay, dahil kami po ay nagtumutulong ng mga tao at mga customer kahit hindi po sa amin nabili yung sewing machine. So ayan po siya, napaka-solid at napaka-astig. So babalik po tayo ulit sa ating design at pipiliin natin kung gusto pa natin yung isa pang piping. So ayan po siya. Okay, so ayan po yung pang piping natin or pang aging or pang overstitch na design mga ma'am and sir. Then pagkatapos naman po yan, kukunin natin yung mga borda po niya, katulad yung mga hayop at iba pang design. Then pagkatapos naman po niyan, kukunin natin yung letter na gagawa po tayo ng pangalan para makita natin na talagang itong machine natin is mayroon po siyang embroidery na pangalan. Okay? Okay, kung kayo naman po ay gagawa ng button holder, may tatlong klaseng button holder po tayo dito. Ang gagamitin natin is yung manual button holder or pwede rin po yung automatic. Pero ipapakita ko po sa inyo paano po gumawa ng manual button holder. So ibababa po natin yung thread guide natin sa button holder. Ayun po siya, may bakal po dyan, press natin pa abante. Mamaya ipapress natin yan pa atras. Okay, so ayan po siya. Then maya naman po siya, i-press natin pa abante ulit. Ayan. Then maya naman po i-press natin paatras po siya mga ma'am and sir para makita po natin siya. Okay, so ayan po, then i-check natin siya at kukunin natin yung attachment niya para magawa po natin yung automatic button holder ng ating sewing machine. Isa po ito sa magagamit nyo sa panghanap buhay or pang business kung kayo po ay gumagawa ng button holder. So ngayon, gagawa po tayo ng automatic button holder natin mga ma'am and sir. Ayan, so ito po siya yung kailangan natin ilagay, etong kulay green, at dito po natin ilalagay mismo yung butonis. Kahit gaano kahaba, gaano kalaki na butonis, diyan po natin ilalagay. Tatanggalin natin siya, i-press natin yung itim sa likod at ilalagay po natin ito. Okay, so ayan, so wag po nating kalimutan yung guide, yung bakal na binababa for thread guide button holder. So ayan po siya mga ma'am and sir. Then gagawa na po tayo ng tatlong klaseng button holder.
yung ordinary po at yung oblong at yung pang-Americana. So ayan po siya yung ordinary po mga ma'am and sir. Tingnan nyo po siya, grabe ang husay at napaka-solid po siya. So okay, so patapos na po yung button holder natin. Subukan natin yung cutter blade niya po sa sinulid. Ayan. Okay, kung gumagana po siya mga ma'am and sir, itatas natin yung bakal at i-check natin. So ito po yung ginawa po niyan, button holder na ordinary mga ma'am and sir. Dito naman po tayo sa oblong natin. So ayan, pupunta po tayo sa ating button holder. So ayan po siya, din pipiliin natin. Dito po tayo sa lollipop. Mas maganda po yung lollipop po niya mga ma'am and sir. Okay? So ayan, pupunta po tayo sa button holder natin. Ayan, so ipipili natin kung ano po yung gusto natin. Ayan, then pipindutin natin ito. So makikita nyo po, lollipop po yung gagawin yung button holder na automatic pag ito po ay nakalagay. Etong kulay green natin. Okay? So ayan, patapos na po siya mga ma'am and sir. Din tatanggalin natin yan. Ikakat muna natin yung sinulid natin dahil dito sa may gunting na style. So ayan, tatanggalin natin siya para ito naman po yung gawin natin. Yung nasa itaas na may mga hayop na style. Ayan po siya, ito. Yan naman ang kukunin natin. So ipakita natin sa inyo yung pinaka-perfect niya na pang-Americana na button holder. So ito po siya mga ma'am and sir, napaka-solid at napakaganda. Okay, so tatanggalin natin ito, press natin siya ulit at ilagay natin yung original pre-circuit niya dahil gusto ko po gumawa ng pangalan at saka yung mga karakter na hayop dito mismo sa ating unit. Okay, so napakamura lang po ito mga ma'am and sir dahil ito lang po ay nasa 6.5. Ngayon kukunin natin yung stylistic design ng ating unit. So dito po tayo kukuha mga ma'am and sir. Diyan po natin makikita kung ano po yung magiging stylistic ng ating sewing machine. Okay, so ayan po siya. Ayan. So okay mga ma'am and sir, ito na po, final na po ito. Kukunin natin yung stylistic ng ating sewing machine. So ito po ay para po yan sa ordinaryong design natin na ayan. Okay, so pupunta po tayo dito. Ayan po yung mga karakter na gusto natin makita. Katulad ng heart, ayan po siya, pindutin natin yan. Okay, yung heart, kailangan po lumabas yung heart dito. So ayan po siya, yan po yung heart na stylistic design ng ating unit. Ayan, so pindutin naman natin ito ulit para makita natin kung ano po yung gusto nating style. Okay, so nandyan po siya ma'am, kompletong-kompleto po yan ma'am. Okay, tapos pag pupunta niyo po dito, ito po ipipindutin niyo po ma'am. Ayan, okay, ito. Ayan, dito naman ako sa star. So ayan po siya, isang heart at saka isang star ang gagawin po niya mga ma'am and sir. Napaka solid at grabe, napakagandang sewing machine po ito mga ma'am and sir. Then pindutin naman natin siya ulit. Okay, so ayan, so kung gusto naman po kumuha ng isa pang design, so ayan po siya, then lagyan nyo ito dito. Ayan, okay. So ayan po siya, ang ganda ng design ng itong sewing machine natin. At kung kayo naman po ay interesado, wag na wag po kayo mahihiya mag-message sa atin. Magko-comment lang po kayo, sasabihin nyo lang po kung magkano po at kung ano pong details ng ating sewing machine. Okay, so kukuha naman po tayo ng isang style at isa pang design. Ayan, ayan, kukunin ko po yung pato. So ayan po siya. Okay, so ito cancel kasi ito. Ayan, pwede natin siya i-cancel. Okay, so ayan, yung parang baby duck, yan po siya. Grabe ang solid po niyan mga ma'am and sir. Okay, kung gusto naman po natin kumuha ng letters, so ayan po siya. Hanapin lang natin dyan yung letters. Ayan, okay. So ayan po siya, ito po yung cancel natin. Babalik po siya sa letters. Ayan, okay. So ayan, may mga letters po tayong makikita dito mga ma'am and sir. Ayan. So okay, so ito po yung letter natin. Ayan, yan po ay pinaka letra ng ating sewing machine. So gagawa po tayo ng pangalan natin, Mato. Okay, so Mato ang gagawin natin. Pupunta po tayo dito. Ayan, M. Ayan, okay. Tapos balik po tayo sa letter A. Ayan, then punta po tayo sa letter T. Ayan, then punta po tayo sa O. Ayun yung O. Ayan yung O, ayun po siya. Ayan, so gagawin niya po Mato. Okay, so napaka-solid at napakagandang sewing machine po ito mga ma'am and sir. Kaya i-recommend ko po ito kung kayo po ay interesado sa embroidery digital na sewing machine, para ito ay ma-check out nyo or ma-order nyo sa ating shop or sa ating Facebook page sa Mato Sewing Machine. So ito i-check natin siya.
kung ano po yung ginawa niya. Grabe, ang ganda oh. Napaka-cute at napakalinis. Okay, so hanggang dito po mga ma'am and sir. God bless po and more power po sa lahat pong makakapanood po nito. Huwag niyo po kalimutan mag-follow, mag-subscribe at mag-follow sa ating TikTok shop, sa Facebook page natin, Mato Sewing Machine Vlog, sa YouTube natin, Mato Sewing Machine, at paki-share, paki-like po itong video natin. Thank you so much and God bless po.